vlog na ito ay aming ibabahagi sa inyo ang mga terminolohiyang galing sa College of Business and Management sa Departamentong Office Administration. Ang mga terminolohiyang ito ay kadalasang ginagamit namin. Halika kayo tuklasin ang mga salitang ito. Trailcon o lakbay takbo sa Tagalog. Isang malaking pagtitipon na inorganisa ng PASOA na nilalahukan ng 30 kampo. Layunin nitong ipakita ang husay ng mga kalahok sa pamamagitan ng iba't ibang patimpalak gaya ng table skirting, flower arrangement, extemporaneous speaking, at product pitching. Tampok din sa kaganapan ang Mr. and Miss PASOA at ang Amazing Race na gumagamit ng steno bilang bahagi ng paligsahan. Filing o ayos pila sa Tagalog. Pagsasaayos ng mga dokumento sa tamang lugar upang madaling mahanap kapag kinakailangan. Trial balance o sa Tagalog ay timbang kita. Ay isang listahan ng mga account sa ledger ng isang negosyo kasama ng kanilang mga debit at credit na balanse sa isang partikular petsa. Layunin nitong tiyakin na ang kabuuan ng debit ay katumbas ng kabuuan ng credit bilang isang paraan upang masiguro na tama ang mga naitalang transaksyon bago gawin ang mga financial statement tulad ng balance sheet at income statement. Ginagamit ito upang mahanap ang mga posibleng pagkakamali sa pag-record ng mga transaksyon. Typewriter na isinalin namin sa Tagalog bilang sinaunang makinang pagsulat. Isang makinang pagsulat na may mga pindutan na pinapatakbo upang mag-imprinta ng mga titik at karakter sa papel sa pamamagitan ng ribbon na may tinta. Pangalawa, shorthand. Isinalin namin sa Tagalog bilang mabilisang pansulat sa kakaibang paraan. Isang paraan ng mabilis na pagsulat gamit ang mga espesyal na karakter o mga daglat upang kumatawan sa mga letra, salita o piralila. Patakdar. Ano nga ba ang patakdar? Ang patakdar sa salitang Ingles ay office procedures. Ang patakdar o office procedures ay mga patakaran o proseso na sinusunod ng isang opisina. Nakakatulong ito upang maging maayos ang takbo ng trabaho o ang kanilang opisina. Talaalan. Ano nga ba ang talaalan? Ang talaalan sa salitang Ingles ay minutes. Talaalan o minutes ay talaan ng mga napag-usapan at desisyong ginagawa sa pulong. Mahalaga ito upang may patunay at sanggunian ng isang pagpupulong. Gawaing pamamalakad o sa salitang Ingles ay operation management. Ang ibig sabihin nito ay pagsasaayos at pamamalakad ng mga proseso upang maging maayos at epektibo ang takbo ng isang negosyo. Pagsulong tinda. Ano nga ba ang pagsulong tinda? Sa salitang Ingles ay ito ay marketing. Tumutukoy sa pagpapakilala, pagbebenta at pag-promote ng isang produkto o serbisyo.
printer o sa Tagalog ay sulat kalakan. Ito ay ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa negosyo. Ginagamit din ito sa pag-alok, pagtanggap at paghingi ng impormasyon sa mga kumpanya. Layunin nito mapanatili ang profesionalismo at maayos na komunikasyon sa larangan ng kalakalan. At ang susunod ay data entry o sa Tagalog ay talaan input. Ito ay tumutukoy sa paglalagay ng datos sa computer o opisina. Mahalaga ito upang maging maayos ang tupak ang mga record ng opisina. Kailangan dito ang pagiging masinop at maingat sa bawat impormasyon. At ang susunod ay ang office technology o sa Tagalog ay teknolohiyang tanggapan. Ito ay ang mga makabagong kagamitan at sistema na ginagamit sa opisina upang mapadali ang trabaho. Kabilang dito ang mga computer, printer at online system na tumutulong sa mga episyenteng operasyon. Document handler o sa Tagalog ay tagapangasiwa, dokyo. Ito ay ang taong namamahala sa dokumento ng opisina. Siya ang nag-ayos, nag-iingat at nagsisiguro na madaling matagpuan ang mahahalagang ulat, mapapapel man o digital. Stenowriting o sa Tagalog, pagsusulat ng steno. Isang uri ng pagsusulat gamit ang pinakaikling simbolo o palatandaan upang mabilis na maisulat ang sinasabi ng isang tao. Steno machine o sa Tagalog, makina ng steno. Isang espesyal na makinilya o aparato na ginagamit ng mga stenografo upang makapagsulat ng mabilis at tumpak ng mga salita o pahayag. Stenography o sa Tagalog, stenografiya. Ang sining at kasanayan ng mabilis na pagsusulat gamit ang mga simbolo o pinakaikling anyo ng salita, karaniwang ginagamit ng korte, pulong at opisyal na talaan. Stenographer o sa Tagalog, stenografo. Isang taong dalubhasa sa stenografiya at ang trabaho niya ay magsulat ng mabilis upang maitala ng buo at tama ang mga salitang binibigkas. Debit. Sa Tagalog, isang tala sa accounting nagpapakita ng pagpasok ng pera sa isang asset o gastuhin. Credit. Sa Tagalog, isang tala sa accounting na nagpapakita ng paglabas ng pera o pagtaas ng kita at pananagutan. Agenda. Listahan ng mga paksa o gawain na tatalakayin sa isang pulong. Code of Conduct. Mga alituntunin na nagtatakda ng tamang asal at ethical na pamantayan sa lugar ng trabaho. Ang correspondence ay tumutukoy sa palitan ng mga nakasulat sa komunikasyon sa pagitan ng mga tao at organisasyon, karaniwang sa pamamagitan ng mga liham, email o mensahe upang magbahagi ng impormasyon o mapanatili ang ugnayan. Or pagwawasto sa Tagalog ay ang isang proseso ng pagsusuri at pagwawasto ng isang nakasulat sa teksto upang makatukoy at maitama ang mga pagkakamali sa baybay, gramatika, bantas at format bago ito tuluyang ipalimbag o ipaasa. Document processing o pagproseso ng mga dokumento. Ang paghahanda, paggagawa, pag-i-edit at pag-aayos ng format at pamamahala ng mga dokumento, ulat, memo, liham at forma gamit sa mga office software. Layunin nito ang pagiging tama, profesional at maayos ang pagkakaayos ng mga dokumento para sa mga epektibong komunikasyon at pagtatago ng mga record sa opisina. Business letter o liham pangnegosyo. Isang formal na sulat na ginagamit ng mga negosyo upang maghatid ng impormasyon, gumawa ng kahilingan o mapanatili ang profesional na ugnayan. Meron itong tiyak na format at tonong angkop sa pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya, empleyado o maging kliyente. Data analysis o pagsusuri ng isang datos. Ang proseso ng pangangalap, pag-aayos at pagbibigay kahulugan sa isang datos upang makatulong sa paggawa ng desisyon ng isang opisina.
Ginagamit ito upang suriin ang takbo ng isang negosyo o gumawa ng ulat at mapaunlad ang kausayan ng isang organisasyon. Keyboarding o pagta-type o pagki-keyboard. Ang kasanayan sa mabilis na tamang pagta-type gamit ang computer keyboard. Mahalaga ito para sa paggawa ng mga dokumento, pag-iingkod ng datos, at paghawak ng mga elektronikong komunikasyon na mabilis na may kaunting pagkakamali lamang. Maraming salamat sa panonood. Ang mga terminolohiyang nabanggit ay makakatulong upang mas makilala natin ang Office Administration. Inspirasi tanpa batas, you know who I am. Notasi berotasi, telepati, stay the best man. You got it, move